Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakipagsuntukan si Doc RJ sa labas ng ospital ng Regado. Dahil wala pa din nga hanggang ngayon ang kit at gamot na panlaban sa TSB. Ano kaya ang kahihinatnan ng pakikipagsuntukan nitong si RJ? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil matapos ngang maibalita ni Annalyn kay Doc RJ ang pagkawala nga nitong si Doc Yula, ay nangangamba naman itong si Annalyn na malaki nga ang posibilidad na nahawaan siya ni Doc Yula. Dahil naabutan siya ni Yula bago pa ito tuluyang mawala. Nasaksihan nga din at nakita ni Lyndon na punong-puno ng dugo ang mukha ni Annalyn. At parang nagdudugo pa nga ang ilong nito. Nasabi ni Annalyn na naubuhan nga siya ni Doc Yula bago pa nga ito nawala. Kaya naman, matapos ngang mawala at mailabas ang bangkay ni Doc Yula, ay agad namang tinawagan ni Annalyn itong si RJ. Iyak nang iyak si Annalyn habang kausap si RJ. Dahil natatakot nga siya sa mga mangyayari. Habang pinagmamasdan siya ni Lyndon, naiyak nang iyak nga. Nananalangin naman si RJ na wag naman daw sana kunin agad itong si Annalyn sa kanila. Dahil napakabata pa daw nito at napakadami pa nga daw na pangarap sa buhay. Nakita naman ni Zoe si RJ na malalim ang iniisip. Kaya naman, nilapitan niya nga ito at tinapik dito sa likod. Tanda ng pag-comfort niya nga sa tatay niyang si RJ. Dahil wala nga silang magawa, kundi ang maghintay na dumating ang gamot para sa TSP. Samantalang, sa loob ng isolation, kinausap naman ni Lyndon si Annalyn. Tungkol nga sa nangyayaring pag-ubo nga sa kanya ni Doc Yula. At kailangan daw nila na makasigurado na hindi daw talaga nahawaan itong si Annalyn ni Doc Yula. At kailangan nga daw ni Annalyn na magpahinga muna sa isolation para maobserbahan siya ng mga doktor. Pero tumanggi naman itong si Annalyn sa suggestion nitong si Lyndon. Nagalit pa nga at sumigaw itong si Annalyn dito kay Lyndon dahil doktor din daw siya. At kung mamamatay man daw siya, ay hindi siya mamamatay na pasyente. At mamamatay daw siya na ginagawa niya ang tungkulin niya. At mamamatay daw siyang doktor. Kaya naman, hindi naman sumunod itong si Annalyn sa protocol ng mga doktor mismo, ang nagpatupad sa ospital. Kaya naman, dismayado itong si Lyndon kay Annalyn, na naging represent sa kanya itong si Annalyn. Pinilit ni Lyndon na sumunod si Annalyn sa protocol nila. Pero matigas talaga ang ulo nitong si Annalyn at ang hangad niya nga daw talaga ay makatulong sa mga pasyente. Lalo pa nga at unti-unti na nga daw nauubos ang mga doktor na naka-duty sa San Regado Hospital. Hindi siya nagpapigil na mag-duty pa rin kahit nga may nararamdaman na siya at alam naman niya na posible at malakas ang kutob nila na baka nahawaan nga siya nitong si Doc Yula dahil nga sa nauubuhan siya nito sa mukha. At nagkalat nga ang mga dugo nito sa mukha. Samantalang, may masamang balak naman ang isang nurse dito kay Nurse Karen. Habang mahimbing nga na natutulog itong si Nurse Karen sa lobby. Nakatulog itong si Nurse Karen sa sobrang pag-iyak niya nga sa pagkawala ng kaibigan niya nga itong si Doc Yula, na matalik nilang kaibigan sa Apex. Sinet up si Nurse Karen ng isa pang nurse, na may galit nga sa kanya dahil epal nga daw itong si Nurse Karen, at siya pa daw talaga ang kinalaban nito. At dayo lang naman daw itong si Nurse Karen sa San Regado Hospital kung umasta daw ay parang ganun na nga lang at taga dun siya mismo. Nilagyan siya nito ng dugo sa mask at inilagay sa ilalim ng upuan niya. Sabay sabi nga nitong nurse na humanda ka. Tignan natin kung hindi ka dumugin ng mga tao mamaya dito sa ginawa ko. Sabay lagay nga ng mask na may dugo sa ilalim ng upuan.
ni Nurse Karen. Dito nga ay walang kaalam-alam itong si Nurse Karen na ginagawa na nga siya ng issue o ng masamang plano nitong isang nurse dahil lang sa hindi nila pagkakaunawaan at dahil nga sa nagkakasagutan nga o nagkasagutan silang dalawa. Sa labas naman ng Apex, nagkagulo ang mga tao dahil sa pagdating nga ng mayor ng lugar. At nagsidatingan nga rin ang mga press para magtanong sa mayor kung ano nga daw ang lagay at kung ano na ang plano ng LGU na mayor na sa nangyayaring pagkalat ng TSB sa lugar nila. At pagkontrol nga ng mga doktor sa loob ng Regado Hospital. Dahil ayaw nga daw nila na may mamatay pa nga daw sa mga doktor na nasa loob. Dahil malaki ang posibilidad na wala nang gagamot sa mga magiging apektado sa loob ng ospital. Sinabi naman ng mga tao sa paligid na paano nga ba nila makokontrol ang pagkalat ng virus sa loob ng ospital kung hindi pa nga dumadating ang kit at ang mga gamot. Tinanong nila ito kung kailan darating ang gamot at kit, ngunit hindi nga sila nabigyan ng magandang sagot ng mayor. Dito nga ay sunod-sunod na ang naging tanong ng mga press sa mayor at ni isa nga ay wala itong nakuhang matinong sagot galing sa mayor. Hindi naman na nakapagpigil itong si RJ na sabihan ng mayor at kausapin na kailangan nga nila ng time frame para sa pagdating nga ng mga gamot sa TSB at mga kit. Dahil habang tumatagal nga daw at nadidelay nga daw ang pagdating ng mga kailangan sa ospital, ay mas lalo nga daw nanganganib ang buhay ng mga doktor at mga tao sa loob ng nilockdown na ospital. Dahil tumatakbo ang oras at ilang doktor na nga lang daw, at ilang doktor pa nga daw ang kailangan bang mamatay at magsakripisyo sa loob para daw antayin ang gamot at kit para sa TSB. Sumang-ayon naman ang mga tao sa sinabi ni RJ. Dahil kapag hindi nga daw agad dumating ang mga gamot, ay may posibilidad nga na mas lalong kumalat ang virus. Nagalit sa kanya ang mayor at sinabihan siya na kumalma muna. Pero dahil darating din na ang daw ang gamot, hindi na lang daw nila alam kung kailan. Kaya naman, nagalit itong si RJ dahil sa sinabihan siya na kumalma muna. Nagsabi na paano siya kakalma nasa loob nga daw ang anak niyang si Annalyn. Sabay suntok nga sa kaharap niya. Dahil sa sobrang galit niya, hindi niya na napigilan ang sarili niya. Dahil hindi daw sila nagkaroon ng matinong sagot galing sa mayor. Samantalang, sa isolation naman, ay bigla na lang nag-ubo itong si Annalyn. Napahinto siya dahil naisip niya na baka nga may kasama ng dugo ang kanyang pag-ubo. Kaya naman pagtanggal nga ng mask ni Annalyn, ay nabigla siya nang makita niyang may dugo ang mask niya. Sakto naman at pumasok itong si Lyndon sa isolation at nakita niya nga si Annalyn na umubo. Gulat na gulat nga siya nang makita niya ang mask na hawak ni Annalyn na may dugo, pati na nga rin ang uso nitong si Annalyn. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa nakita niya kay Annalyn. Dahil kapag nilapitan naman daw niya itong si Annalyn, ay paniguradong mahahawaan siya nito. Naging matigas ang ulo ni Annalyn at nagsabi siya kay Lyndon na wag na siyang lalapit dito dahil ayaw niyang makahawa ng ibang tao at ayaw niyang maging dahilan ng pagkalat palalo ng virus. Kaya naman takot na takot si Annalyn dahil kumpirmado na nga na may TSB siya dahil sa dugo sa kanyang ilong. Ano kaya ang gagawin ni Annalyn? Ano din kaya ang gagawin ni Lyndon kay Annalyn sa nakita niya? Darating kaya ang kit at gamot na magliligtas kay Annalyn ngayong kumpirmado nga na nahawa siya kay Doc Eula at may TSB talaga siya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!